Nahaharap ngayon sa ilang reklamo ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela dahil sa mga online post niya na nanghihikayat umano ng rebelyon. Samantala, isang kongresista rin ang posibleng sampahan ng reklamo ng CICC dahil sa mga kontrobersyal na pahayag. Si Juan Antonio nakatutok. Sinampahan ng reklamong citing to sedition at rebellion ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Raspicio dahil sa mga naging pahayag nito sa isang pagtitipon kung saan nag-uudyok umano ng rebelyon laban sa pamahalaan. Sasailalim sa fact-finding ng NBI ang reklamo bago ihain sa Department of Justice. Nag-file sila sa amin, we will do the investigation and case build that, and eventually we'll file it to the Department of Justice for proper disposition. Naipreserba na rin ng NBI ang mga ebidensya kaugnay sa reklamo, kabilang na ang viral video nito sa isang social media post. Nilinaw rin ni Yusek Aboy Paraiso na hindi kasama ang Vice Mayor sa 5 person of interest na suspect sa pagpapakalat ng fake news noong Senate shooting incident. Bagamat hindi na idinetalye ng CICC ang pagkakakilanlan ng 5 personalidad, sinabi nitong karamihan sa mga ito ay vloggers at influencers. Inimbestigahan na rin ng ahensya ang report ni Scamwatch co-founder Art Samaniego Jr. na may posibleng hacking sa Senado sa pamamagitan ng free Wi-Fi access pero nag-verify ho kami nung umikot ho kami after that particular event. As CICC ho, umikot ho kami, wala naman ho kami nakita. We're specifically looking for IMSI catchers at nakipag-coordinate naman ho ang insert ho ng DICT sa Senado. At sinabi naman ho nila na walang ganong incident. posible namang makasuhan din ng isang kongresista matapos ang kanyang naging post online. Nagdulot kasi ito ng malaking pangamba sa publiko kaugnay ng Senate shooting incident. Nag-cause siya ng pangamba sa ating mga kababayan. It's based on false information. So under our revised penal code, it can be prosecuted as under the case of alarms and scandals and further aggravated by the fact that it was done through social media. So papasok yung provisions ng 10175 ng revised or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagpaalala naman si NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi pwedeng gawing depensa na biro lang ang mga ito, lalo na't nagdulot ng malaking takot at kalituhan sa publiko. Alam niyo po, mahirap kasing gawing biro when it comes to national security. At saka nagiging pattern ang lagi na lang magiging, ang hindi po depensa yung biro. The elements are there. Sa isang Facebook post, tila hindi natinag ang Vice Mayor sa reklamo laban sa kanya. Nagpaalala naman ang Presidential Communications Office na nagmamonitor sila sa mga nagpapakalat ng maling balita at impormasyon. Nagpaalala rin ang PCO sa publiko na ang pagpo-post online ay may kasamang responsibilidad. Dapat maging maingat sa pagla-like, pag-share at pagko-comment online. Dahil ang ating karapatan online ay may kaakibat na pananagutan. Juan Antonio, IBC News.